Shalom mga kapatid at isang pinagpalang araw ng Huwebes sa ating lahat. At dito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin at pinagninilayan ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan araw-araw. So, praise the Lord, at panibagong buhay na naman, panibagong araw, panibagong pag-asa ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, sa mga pagpalang araw sa ating lahat. At binabati ko yung mga regular nating kasama dito. Si Kuya Romy Nonias, si Brother Joseph Jun Quijano, si Mystery of Faith, at iba pa natin mga kapwa Katoliko na from time to time are dumadaan at nakikisalamuha sa atin, maging yung mga ibang separated brethren natin. From time to time ay nakikisa sila sa atin. So, ang background ko po ay ang altar ng Holy Family Parish ng Parang Marikina. So, I took that picture last Saturday nang pumunta ako doon. So, bago tayo mag-start mga kapatid, let us pray this prayer to the Holy Spirit, kasi this coming Saturday or this coming Sunday we'll be celebrating the Pentecost Sunday. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Breath in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my word too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. Okay. So, the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John chapter 17, verses 20 to 26. Glory to you, Lord. I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you have given me, so that they may be one as we are one. I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you love them even as you love me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you love me may be in them and I in them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. So mga kapatid, ito ngayong karugtong pa rin, halos ilang araw na, almost a week na pinag-uusapan itong
the longest prayer ng Panginoon ever recorded in the Gospel according to St. John dito sa John chapter 17. At ang pinakatema dito, kung titingnan natin, it's about unity, mga kapatid. Na kung saan ang kanyang mga lagad ay pinapanalangin niya na magkaisa. Pero yung mga alagad niya hindi lamang, of course, specifically sa ating kapalangunan. Kasi kung titingnan natin, ay Mystery of Faith, kung titingnan natin na itong prayer nung binuo ng Panginoon ng panalangin ito, nung ipinanalangin niya ito yung panahon na kung saan ang kanyang mga lagad ay wala namang mga dispute Wala naman sila mga concern sa isa't isa. Ang concern lang nila noon is yung kanilang talo-talo patungkol kung sino yung pinakadakila sa kanila, because that time they are thinking that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. But the rest, makikita naman natin na wala namang concern sa division yung kanyang mga lagad. Even nung panahon ng tinawag si San Pablo ay nakiisa siya sa simbahan sa Jerusalem. Hindi nagsarili si San Pablo. So therefore, itong John 17 na prayer is pinapatungkol niya specifically sa kasalukuyan, sapagkat kung makikita natin ngayon, ang division in the body of Christ ay ganun katindi. Kaya kung babalikan natin itong John chapter 17 verse 20, sinasabi dito, I pray not only for them but also for those who will believe in me. Yan, for them na tinutukoy is his disciples, and for those who will believe in me. So tayo yun, tinutukoy. Itong mga mananampalataya sa mga sumunod na mga panahon na until now, sa kapanahonan natin. Sabi dito, so that they may all be one, as your Father I are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. So, sa pagkakaisa natin, mga kapatid, actually nabanggit na ito ng Panginoon prior ito sa John chapter 17. Nabanggit niya ito doon sa John 13, 34 to 35. Na itong pagkakaisa at yung pagmamahalan, sabi ko nga sa inyo na bago ang pagmamahalan ng mga mananampalataya, there must be first a unity. Kasi it is very impossible to love that you will love each other without uniting first. Diba? Nabanggit na yan natin before. Kasi sinasabi doon sa Amos chapter 3, verse 3, papaano daw makapaglakbay ng magkaisa sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi muna sila magkakasundo or hindi muna sila magtipan. Diba? Balikan natin yung sa Amos, mga kapatid, sa Amos. Sa Amos, hindi Cavite, Amos ito. Ang sabi dito, mga kapatid, ang sinasabi dito, tingnan ko kung tama yung recollection ko. Okay? Ay sabi yung, do two walk together unless they have agreed. Ayan. Sabi sa Amos chapter 3 verse 3. So therefore, mga kapatid, ang possibility ng pagmamahalan sa body of Christ sa mga mananampalataya ay mag-uumpisa muna sa unity. At ito nga yung binabanggit ng Panginoon dito sa verse 21, verse John 17:21, mga kapatid. So basahin mo natin yung sa Amos. Amos chapter 3 verse 3. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi muna sila magtipan? You see? Ibig sabihin, how can we be loving each other without having a unit first? Sige nga. Di ba? Ito yung sinasabi ng Panginoon dito sa John 17 na ang pagkakaisa magli-lead or magiging daan. Ito, balikan natin mga kapatid. Okay. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw nagsugo sa akin. So, ang unity
sa body of Christ, sa mga mananampalataya, ay isang napaka-essential na na para ang sanlibutan na maniwala na tunay nga ang ating Panginoon Kristo ay sinugo ng Ama. Kasi yun din yung sinabi ng Panginoon sa John 13:34-35 mga kapatid. Na sabi niya, to love each other so that the world will believe that you are my disciples. Kasi yan yung pinaka-trademark natin para or pagkakilanlan natin mga kapatid. Kaya nga, tingnan mo ko ngayon, dahilan dun sa very divided na tayo namang Kristiyano, di ba there are people na hindi na naniniwala sa Panginoong Kristo? Di ba mga kapatid? That is one of the reason. Pero try to imagine kung lahat tayo, the whole Christendom or the whole body of Christ is uniting, is my unity. Di ba? Hindi kanya-kanya. Kaya nga yung sinasabi ng Panginoon na magkaisa nawa sila so that the world will believe that you sent me, na sinugo mo ako. Yan. So, ibig sabihin, napakalaga mga kapatid yung unity. At yan nga ang sinasabi natin na kung titignan naman natin mga kapatid, kung talagang yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan, hindi natin pinipili lang for our own comfort, pinipili natin siya. Ang pagbabasa natin sa Biblia ay hindi yung pipiliin mo lang kung ano lang yung sang-ayon sa'yo, and then hindi mo siya ipansinin yung sa tingin mo na hindi sasang-ayon sa sarili mo. Dapat kung basa tayo ng Biblia mga kapatid is tangkapin natin ang kabuuan at intindihin natin ang kabuuan. Of course, ang banal na kasulatan, katulad ng isinishare ko palagi, na to understand the Word of God is hindi siya yung parang nagbabasa ka ng comics. Ang pag-intindi ng banal na kasulatan is intindihan mo siyang kabuuan. Hindi mo siya pipiliin kung ano lang yung sasang-ayon sa iyo. Let us understand the Scripture in its entirety. Let us interpret the Scripture in its entirety. Actually, we don't need to reinterpret the Scripture kasi the Catholic Church has already its own interpretation. Now, sa atin sa Catholic Church, meron tayong official interpretation ng salita ng Diyos. Kaya ang Catholic Church ay nananatiling isa sapagkat meron siyang kaisahan sa pag-intindi ng salita ng Diyos. Ayan. So, napaka-essential pala yung unity mga kapatid. Kasi yun yung sinasabi sa Amos chapter 3 verse 8. Na kung talagang totoo tayong tagasunod ng Panginoon Kristo is intindihin natin at pahalagahan natin itong part nitong John chapter 17 na ito. Na ang Panginoon ay nananalangin para sa kaisahan o sa pagkakaisa ng kanyang mananampalataya. As a matter of fact, nagpasimula naman ang Panginoon ng iisang iglesia lamang. And He never intend na ito yung mangyayari sa atin sa kasalukuyan, mga kapatid. Di ba? Nakikita niyo sa kasalukuyan? Samantala, kung titingnan natin, for the first 1,000 years, from 33 AD, the Lord Jesus Christ established only a church. Kaya ganun na lamang itong prayer niya dito sa John 17 for unity. Ganun kasighi, ito yung panalangin niya. Ilang beses nito inulit yung sinasabi niyang magkaisa nawa sila. Kung papaanong tayo iisa. Yun yung paulit-ulit na content or the pinaka-tema ditong John 17 mga kapatid. The prayer of the Lord Jesus Christ for unity.
Kasi kung titingnan natin, yung sinasabi ko nga sa inyo, the Lord Jesus Christ established only a church. Upon this rock, I will build my church. Matthew chapter 16, verse 18. And then sa mga succeeding passages in the Bible, lagi ko yung binabanggit. Kaya nga, nami-memorize ko na kasi paulit-ulit ko nang binabanggit. Di ba? Oh. Matthew chapter 16. Sinasabi sa Matthew chapter 16, verse 18, upon this rock I will build my church. Then pagdating dun sa John chapter 10, verse 16, ang sabi nung Panginoon, I have other sheep that is not yet in this fold, that I need to take care for them also, so that there will be one flock and one shepherd. Ang sinasabi doon yan, there will be one flock and one shepherd. Ako hindi ko na uulit-ulitin itong sinasabi doon sa John chapter 10 verse 16 kung ang sinabi doon ng Panginoon, there will be more flock and more shepherds, then there is no question at all na bakit tayo mga Kristiyano ay kanya-kanya, iba-ibang sekta, iba-ibang denominasyon. Hindi na natin i-question kung ang sinabi doon sa John chapter 10 verse 16, there will be more flocks and more shepherds. Pero ang sinasabi sa John chapter 10 verse 16, there will be one flock and one shepherd. At makikita natin na yan, ang shepherd na yan ay ang Panginoong Kristo. Pero since He is a good shepherd na sinasabi dyan sa John chapter 10, makikita naman natin na pagdating sa John chapter 21, ang pagiging pastol na ito ay pinagkatiwala niya kay San Pedro, na pangalagaan ni San Pedro ang kanyang kawan na iiwan niya. Kasi lulukluk na siya sa kanan ng Ama. John chapter 21 verses 15 to 19. Di ba makikita natin doon that the Lord entrusted His sheep, His flock to Saint Peter. So since it was just entrusted to Saint Peter, Saint Peter must entrust it also to the person after him, other person after him. That is why we in the Catholic Church, there is an apostolic succession, mga kapatid. Kaya nga, pagdating ng araw sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, sinasabi dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 4, mga kapatid, sinasabi dyan, ang sabi dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 4, okay, ang sabi dito, at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. So siya yung pinulong pastol. At sa kanyang pag-alis ay pinagkatiwala niya sa kanyang pastol na hinirang na si San Pedro ang kanyang kawan. Meron lamang siya isang kawan, mga kapatid. Hindi niya niloob o hindi niya kagustuhan na napakaraming kawan ngayon. Sabi ko nga sa inyo, ako mananahimik na ako or hindi na ako magsasalita, hindi na ako mag-question ng division or ng pagkakanya-kanya natin sa kapanahunan ngayon kung ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16 ay sinasabi doon, there will be more flocks and more shepherds. Kaso lang ang sinabi doon ng Panginoon, there will be one flock and one shepherd. So, kung totoo nating binabasa itong banal na kasulatan na ito at nakikita natin ito, paano natin ito tinutugunan, mga kapatid? Lalo na kapag ikaw ay nasa ibang sekta. Saan itong flock na ito? Di ba? Yun yung titingnan natin. Ang flock ko ba na ito, sa kasalukuyan, ito ba'y may kaugnayan sa kawan na pinasimulan ng Panginoong Kristo? Di ba? Dapat ganun, mga kapatid. Nagiging agent ba ako? Nagiging agent ba ako to be part ng isang kawan? Or nagiging agent ako ng division sa kawan ng Panginoon? Di ba, mga kapatid? Kasi ang
Ang sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30, mga kapatid, take note dito mga kapatid. Ito mabigat din to. Imposible na hindi ito nababasa ng mga separated brethren natin. Ito mabigat mga kapatid. Lagi ko na ito naulit-ulit. Ewan ko lang kung na-memorize na ito ni Mystery of Faith. Yan, si Mystery of Faith is, magaganda yung mga content niya. Tingnan niyo yung dami-dami sa mga content ng mga conversion stories ng mga dating mga protestante, mga hardcore protestants na nag-convert sa Catholic Church, nang nagkaroon ng arise ng question in their faith, nagsaliksik sila. Then, it ends, naghumantong sila na bumalik sa Catholic Church. Ito sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 30, mga kapatid. Ito mabigat na word ito, mga kapatid. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. So you see, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. And then the Lord Jesus Christ is praying for the unity. Then paano natin tutugunan itong panalangin ng Panginoong Kristo dito sa John 17 that He is praying for the unity of His believer? Paano natin tutugunan bilang mga mananampalataya? Yan. Ang sagot, most possibly itong Matthew chapter 12 verse 30. Paano natin tutugunan yung John 17 na prayer ng Panginoon to be that the body of Christ must be united? His believers will be united. Ito, Matthew 12:30, ito yung tugon natin dapat. Ang sabi dito, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi sa akin tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Ngayon, paano natin tutulungan ang Panginoon para ipunin itong mga nagkawatak-watak na mga tupa na pumunta sa iba't ibang mga kawan? Samantalang ang Panginoon established only a church. He has only one flock and one shepherd. Diba? So, paano natin tutugunan? Tutugunan natin by responding to this verse of Matthew chapter 12 verse 30. Dapat tumulong tayo magtipon. Hindi tayo tumutulong magkalat. Kasi ang pagkakalat, mga kapatid, is not the work of the Holy Spirit. Is not the will of our Lord Jesus Christ. Kailanman hindi kagustuhan ng Panginoon na magkanya-kanya tayo. Kasi yun nga ang Panginoon ay nag-establish ng isang simbahan, the church. Establish a church. At kung titingnan natin, yung church na yun is the Catholic Church. Whether you like it or not. Whether you will agree or not. And that is the truth, mga kapatid. Tingnan nyo dito, for the first 1,000 years, there is only one church that exists. And that is the Catholic Church, mga kapatid. At kung titingnan nyo, ang challenge ko sa inyo, kung titingnan nyo yung sikta nyo at denominasyon na kinabibilangan nyo ngayon, tingnan nyo, tanungin nyo kailan nag-umpisa, sino ang founder? Kung ma-realize mo na hindi pala si Kristo ang nagtatag ng iglesyang iyan na kinabibilangan mo, then you're supposed to find or go back to the church founded by the Lord Jesus Christ. And that is the Catholic Church, mga kapatid. Whether you like it or not. Pero kung totoo at matapat ka sa puso mo, nahahanapin mo yung katotohanan, you will find out na ang Catholic Church, ang church established by the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So therefore, paano natin tutugunan ang panalangin ng Panginoon sa John 17? Hindi pwede na magbibit-balikat lamang tayo, mga kapatid, na i-ignore lang natin. Although ang panalangin na yun is directed by the Lord Jesus Christ to the Father. But, inalagay ito sa Biblia at nababasa natin. Di ba, mga kapatid? I-ignore mo lang ba kahit narinig mo na? Kahit nalaman mo na?
parang katulad nung bata daw nanalangin siya doon sa simbahan at narinig ng pare na kung ano yung panalangin niya. Kaya ibinigay ng pare yung kanyang panalangin. Nanalangin daw siya na pang magkano ba yun, magkanong hiningi niya. Yung binigay ng pare is kulang. Sabi ng bata, nagparioli yung bata, Lord, sana sa sunod huwag mo nang idaan sa pare kasi kulang. Ibig sabihin, tutugunan natin yung panalangin ng Panginoon na narinig natin, na alam natin. Di ba? Kahit sa kapwa natin, nalaman mo na alam pala na wala pala siyang pamasahe. Halimbawa, nalaman mo na wala siyang pamasahe. Ayun yung, sana manalangin ko na magkaroon ako ng pamasahe, Lord. Of course, ikaw na nakakaalam ng kanyang pangangailangan kung meron ka. Di ba dapat ikaw yung tutugon? Ikaw yung magiging instrumento ng Panginoon para matugunan yung kanyang pangangailangan. Hindi naman pwede na ibagsak ni Lord direct sa heaven yung pangangailangan ng kapwa mo. Idadaan niya sa atin. Di ba? Ando naman yan sa Santiago, sa James, mga kapatid. Di ba? Okay, basahin natin sa James, Hindi naman pwede na i-ignore natin yun. Kasi ang blessings ni Lord ay idinadaan niya sa atin. Idinadaan niya sa kapwa natin. Hindi naman niya ilulaglag na nakapagmanalangin ka, ilaglag niya sa harapan mo. Okay, ano sabi rito Santiago chapter 2 or James chapter 2. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Sabi dito, verse 15, halimbawa. Okay. Ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuting maidudulot sa kanya? May mabuti bang maidudulot iyon sa kanya? Sa kanya iyon? Di ba? Hindi naman pwede si God bless you, ipagkaloob nawa sa iyo ng Panginoon yung pangailangan mo. Isamantala, ikaw na nga, na ikaw na yung supposed na instrumento para matugunan yung kanyang panalangin. Tapos, nakikibit balikat ka pa. Di ba? Most of the time, ganun yung ginagawa natin. May God bless you, kapatid. God bless you. Yun lang lagi. Yung spoken word lang yung blessings natin. Hindi lamang dapat spoken words. Kung meron ka, why not extend your hand? Be an instrument of the Lord for that person. Diba? So the same with, mga kapatid, na dito sa panalangin ng Panginoong Jesucristo, sa John chapter 17, He is praying for the unity. Yan. He is praying for the unity of His church, of His people, of His believer. Kasi ang sinasabi doon, I pray not only for them, yung for them na yun, tinutukoy niyo sa kanya malagad, but also for those who believe in me. At sa mga sasampalataya pa sa kanya, ibig sabihin, kasama na tayo doon, mga kapatid. Ang sinabi niya na magkaisa sila para maniwala ang sanlibutan na ako'y sinuko mo. At paano natin tutugunan? Yun nga, ang sabi ko sa inyo, Matthew 12:30. Ang Panginoon, never siya nag-intend na sa kasalukuyan, mga kapatid, how many? Try to check. Try to check. How many thousands of denominations today? Di ba? For the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Then, noong 1054 AD, humiwalay sa atin ang Orthodox Church. Okay? Then, noong 1517, humiwalay si Martin Luther.
Nung humiwalay si Martin Luther, pagkatapos na humiwalay si Martin Luther sa atin, hiniwalayan si Martin Luther ng kanyang mga kasamahan. And the pattern ng paghihiwalay-hiwalay ng mananampalataya ay nagpasimula hanggang sa kasalukuyan. Okay. Diba? Nanganak. Oh. The Lord never intend ng ganun, mga kapatid. Kasi yun nga sinasabi sa John 10:16. There will be one flock and one shepherd. Kung ang sinabi ng Panginoon doon sana, ito tandaan niyo mga kapatid, dito po ulit-ulit ko sinasabi. Kung sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 16, there will be more flocks and more shepherds. Then, nothing to say. Okay na. Okay na, ganun na lang. Mananahimik na lang tayo. Pero the Lord Jesus Christ never intend to do that, mga kapatid. Kaya nga yung division na yan, mga kapatid, ay not the work of the Holy Spirit. It's the work of the devil. Kasi primarily, sa John chapter 10 verse 10, ano ba sinasabi doon sa John chapter 10 verse 10? Okay? Ang sinasabi doon, the devil, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Destroy by dividing us. Oh. Ang division is not of the Holy Spirit. Hindi sa Holy Spirit ang division, mga kapatid. Kasi alam nyo ba niya, ang Diablo or the devil or Diablo, ang etymology daw po ng Diablo, mga kapatid, is diabolos. At ang kahulugan ng diabolos is to divide. Oh. Ibig sabihin, the division that is happening in us right now, it's not the work of the Lord. It is not the will of the Lord. Kasi kung kalooban ng Panginoon, dapat sinabi niya dun sa John chapter 10 verse 16, there will be more flocks and more shepherds. Kung sinabi ng Panginoon yun, ay wala na tayong question. Okay lang, masaya na tayo na may mga Pentecostal, may mga Mormons, may mga saksi, may mga may iba't ibang mga sekta, may dating daan, or whatsoever. Wala na tayo, hindi na tayo question doon. Kasi kung ang nakalagay sa John 10:16 is there will be more flocks and more shepherds, di tahimik na tayo. Oh. Pero very obvious, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ, I will build my church. Upon this rock, I will build my church. As a matter of fact, sa prophecy pa lang, sa Daniel chapter 2 verse 44, nakalagay doon, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom, singular ulit, that shall never be destroyed. So you see, kapatid. Then, bakit hindi natin pinapakinggan itong sinasabi ng banal na kasulatan? John 17. Di ba? Kaya nga, pagdating dun sa Ephesians, chapter 4, verse 5 to 6, ano sinasabi dun? One faith, one Lord, one baptism. Di ba? Okay, basahin natin. Ephesians chapter 4, verse 5 to 6. Basahin nyo, mga kapatid. Okay? Ephesians chapter 4, nakita nyo dyan sa Bible nyo. Ephesians chapter 4, verse 5 to 6. One body, one spirit, as you were also called to the one hope of your call, one Lord, one faith, one baptism. Isang pananampalataya, isang Panginoon, isang pagbibinyag. Ang nangyari yung iba, di ba? Nabinyagan na. Pagdating sa kanila, binyagan na, na-convert ulit doon sa isang sekta, bininyagan ulit. Na-convert ulit doon sa isang sekta, bininyagan ulit. Sa atin, kapag Catholic ka na nabaptize ka na, even nung panahon na little kid ka pa,
Pag napunta ka sa ibang sekta at babalik ka sa Catholic Church, the Catholic Church will not baptize you anymore. You will just go to confession. At i-reaffirm mo yung pananampalataya mo, magkakaroon ka ng tinatawag na a profession of faith. Pag sinabing profession of faith, i-recite mo in the midst of the congregation yung sumasampalataya ako yung credo, katulad nung nangyari kay Brother Jared Almasura. Nilid siya ni Father Darwin into a profession of faith na nakaluhod. Ngayon, yung kaibigan niya na bumalik sa Catholic Church, yung kaibigan niya bumalik sa Catholic Church doon sa Binyan, nagkaroon, since na Catholic din siya dati, na-baptize sa ibang sekta, hindi na siya bininyagan ulit. Kasi one faith, one Lord, one baptism, sinasabi Ephesians 4, 5, and 6. Ang ginawa lang sa kanya, professional faith lang, in the midst, sa gitna ng kapulungan ng bayan ng Diyos. I believe in God, the Father Almighty. Parang pinapatong sa kanya ng pare yung kamay niya sa harapan sa Biblia, tumarap siya sa congregation as altar. Then, pinrofess niya yung pananampalataya. Hindi na siya bininyagan. Sa ibang sekta, bininyagan doon sa ibang sekta, lumipat doon sa ibang sekta, bininyagan ulit siya. Ibang sekta, lumipat ulit sa isang sekta, bininyagan ulit. Sa atin, hindi ganun, mga kapatid. Ang baptism kasi is an indelible mark, mga kapatid. Kaya nga, Mr. Potato will just welcome you home. Yun yung ginagawa natin. Sa iba. Sa atin kasi indelible mark yung baptism natin eh. Hindi yun mabubura. Kaya kahit napunta ka pa sa ibang sekta, babalik ka rin. Babalik ka rin. Babalik ka rin. Babalik ka rin. As a matter of fact, produkto ako ng bumalik din. Kasi nabaptize din ako sa Baptist. Nang bumalik ako sa Catholic Church, hindi na ako bininyagan ulit, hindi na ako binaptize ulit. So, ganun tayo, mga kapatid. Tayo, kapag nabasa natin tong John 17:11, kung titingnan natin, napakasidhi na panalangin ito ng Panginoon for the unity, mga kapatid. Okay. Sabi ni Shigama na isang Shinigami. Sino po ang apostol na nagsagawa ng bautismo na buhos po? Sa Bible, wala akong nakitang sinabi na apostol na nagbumuhos eh. Pero kung titingnan natin yung converts doon sa Acts chapter 2, na ilang libo yung converts ng araw na yon, then ang mga alagad ay 11 lamang. 11 lamang mga alagad ilang libo yun. Okay, nung araw na yun, 11 na lang sila during that time nung nagkaroon ng conversion. Okay, sabi ito. Okay. Okay, 3,000. Acts chapter 2 verse 41. After nag-preach si San Pedro, nagkaroon ng converts na 3,000. 11 lang yung mga lagad. And that day, binautismuhan sila. So kung ginagamitan natin ang isip, ay most possibly hindi sila nilublob na San Pedro na nilublob. Pero mo, try to imagine. Ito sinasabi ko sa iyo. Kung 3,000 na yun, 11 lang yung mga lagad, nilublob nila lahat. Try to imagine maghapon. So, walang sinabing explicit na sinasabi na buhos. Pero itong sinasabi sa banal na kasulatan, Shinigami. Nakalagay doon sa Matthew chapter 16, verse 18.
And then to 19. Ang sinasabi doon, maging sa Matthew 18:18. Ang sinasabi doon, and upon this rock thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Whatever, ayan, hindi ko lang alam kung mag-gets mo yan. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will lose here on earth shall be loose in heaven. So whatever. Ang keyword dun, whatever. Acts 2:41. Shinigami. Try to imagine 11 lang yung mga lagad. So kung yung 3,000 na yung bininyagan nila sa maghapon without using their intelligence, their faculty to think, bere mo? Parang katulad nung si Moses, pinagsabihan siya ng kanyang biyanan na si Jethro, hindi tama yung ginagawa mo. Magpili ka pa ng ibang tao. Namatay si Judas. Nagpakamatay. 11 na lang sila. So, walang word, verbatim na nagbuhos sila. Pero tingnan mo doon yung logic, yung kaisipan mo, gamitan mo isip. At the same time, dapat maintindihan mo, later na lang yung mga diakono. Later na lang yun. After na yun ng Pentecostes, yung mga diakono na hinirang, katulad ni Esteban. Later na lang yun. Pero yun, right after yung conversion na yun is during nang dumating yung Espiritu Santo after the 10 days ng ascension ng Panginoong Jesucristo. Then, nag-preach si San Pedro. And then, kung naiintindihan mo sinasabi doon sa Matthew 16:19, whatever, anuman ang ipahintulot ninyo doon sa lupa, ipapahintulot sa langit. That is why the church has this discretion. The church has authority to permit or not. Inulit-ulit yan sa Matthew 18:18. Ano man ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. Ano man ipagbabawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. So kung ipahintulot ng simbahan, sige, lublob yan, walang problema. Pag ipahintulot ng simbahan, sprinkle yan, walang problema. Pag ipahintulot ng Panginoon, ng simbahan, buhos yan, walang problema. There is no question. Because the church has authority given by the Lord Jesus Christ. Then, who are we or who are you to question the authority given to the church? Ganun lang yun. So, mga kapatid. So, makikita natin na ang Panginoon ay never saan ang utos? Sa Matthew 16:19, pwede po kong baguhin ang utos. Ang utos, may utos ba ang Panginoon? May utos ba ang Panginoon na sa Matthew 28:19, go ye therefore to all nations, baptizing them by immersion only? May sinabi ba? May sinabi ba doon Shinigami? Na sa Matthew 28:19, ang baptism is immersion only? Okay? Meron ba? Wala, di ba? Okay? Wala. Walang ganun. So kung sasabihin ng simbahan, whatever nga naiintindihan mo naman siguro yung whatever, di ba? Ano man ang pahintulot ninyo dito sa lupa. Since the church is allowing pouring, sprinkling, then who are you to question? Do you have authority to question? I will not dare to question kasi sinasabi na nga whatever Then who are you to question? Who are we to question? Sabi ko na nga sa iyo yung situation sa Acts chapter 2 at saka yung authority ng simbahan. Who are you to question? Diba? Who are you to question?
Kapag kinu-question mo, you are questioning the authority given by the Lord to the disciples. At tinatanong kita kanina kung meron bang sinasabi, explicit or verbatim, na sinasabi sa Matthew 28:19, na go ye therefore to all nations, baptizing them by means of immersion only. Nothing else. May sinabi bang ganun? Kung sinabi ng Panginoon yun, baka hindi na nababaguhin ng mga alagad. Hindi na sasabihin ng mga alagad, hindi na wala na akong question. Go ye therefore baptizing them by immersion only. Kung sinabi ng Panginoon yun, sigurado hanggang ngayon, immersion ang ginagawa ng simbahan. But since the Catholic Church has the authority coming from the Lord, na sinasabi sa Matthew 16:19, whatever, take note of the word, whatever, anuman. At saka doon sa Acts 16, Mr. Potato, paano kung tagtuyot El Nino? Sabi ni Mr. Potato, paano kung tagtuyot El Nino? O, di ba? Gamit-gamit tayo ng isip. At kahit basahin natin yung Acts 16, Acts 16, di ba? Yung jailer, Mr. Potato, Shinigami, yung jailer. Oo, totoo yun. Kaya nga, ginagamit natin ang isip eh. Okay. Ay, yung jailer dun sa Acts 16, nung gabing iyon, ang buong sambahayan niya ay binautismahan ni San Pablo. Sinabi ba doon, at pumunta sila sa dagat at pinaglulublob sila ni Pablo, at ni Silas. O diba? Hindi natin makita doon. Kasi gumagamit ng kaisipan, ng logic. And the authority given by the Lord. Ano man ang ipahintulot ninyo din sa lupa, ipapahintulot sa ano. Then, who are we to question the authority given by the Lord? Kina-question mo mismo natin ang Panginoon. Okay? So, makikita natin mga kapatid, na hindi talaga niluloob ng Panginoon na magkanya-kanya tayo. Kaya hindi niya talaga kinomisyon. Kaya may tinatawag na Christ Commission Fellowship. Mr. Potato, di ba? Parang wrong grammar na yung Christ Commission eh. Di ba kung ito hindi ko lang alam, correct mo ako kung mali ako. Di ba dapat Christ Commission Fellowship? Di ba katulad ng ganun? The Lord never commissioned any of this sect and denomination. Kasi from the very beginning, ang sinasabi nga yun siya sa Matthew 16, verse 18, upon this rock I will build my church. John 10:16, there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi there will be more flocks and more shepherds. Then, Ephesians 4:5 and 6, one faith, one Lord, one baptism. At kung hindi ka tumutulong mag-ipon, nagkakalat ka. And then he prayed for the unity of his believer, John 17. And then pagdating dito sa Romans chapter 16, verse 17 to 18, ito yung mas mabigat, mga kapatid. Maybe dito tayo magtatapos kasi alas 7 na pala. Okay. Kapatid, sa Romans chapter 16, mga kapatid, basahin natin dito. At it's not, tingnan mo kung sino yung tatamaan dito. Romans chapter 16, verse 17 to 18. Tingnan nyo, pakinggan nyo kung sino tatamaan dito, mga kapatid. Okay, I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions. Yan. Nakita nyo? Di ba? May relationship pa rin siya doon sa sinasabi sa Matthew 12:30. Na kapag hindi ka humutulong magtipon sa Panginoon, nagkakalat ka. At ito yung sinasabi sa Romans 16, 17 to 18. I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions and obstacles in opposition to the teachings that you learn. Natutunan ninyo. Avoid them. For such people, verse 18, for such people do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by fair and flattering speech, they deceive the hearts of the innocent. So you see, mga kapatid, they deserve the hearts of the innocent. Kalimitan, kaya tingnan nyo
Tignan niya. I-check nyo yung mga kapatid natin na mga Katolikong napunta sa ibang sekta. Even me, or even those yung mga pumunta sa ibang sekta, mga kaibigan natin. Tanungin mo kung ano ba yung alam nila sa pagiging Katoliko nila bago sila pumunta doon. Therefore, sila to, mga innocent naakay, na paniwala doon sa mga flattering words nitong mga taong ito. Na actually, the Bible describes them, they are not serving our Lord Jesus Christ, but their own appetites. Bakit mga kapatid? Bakit? Try to imagine. May may ikapo, may love offering pa. Di ba? Narinig niyo yung isang pastor doon sa Facebook, pinapahiyain yung membro niya. So siguro sa asar ng membro, ipinost sa Facebook. Sikat ngayon si pastor. So, they are serving not the Lord Jesus Christ, but their own appetites. Di ba bakit appetites? Yun nga, bilang mo try to imagine that. Di ba? Ako, may pastor akong kapatid. So, dyan siya na-assign, missionary. Sa village siya nakatira. May sarili na siyang building na simbahan. May sasakyan na siya. Kapag mag-ikapo ang member at saka love offering, lahat yan mapupunta sa pastor. Ano lang ba yung babayaran nila? Kuryente lang. Tubig. Meron ba siyang staff? Binabayaran niya ba yung choir? Mga volunteer lang yung choir. Kung may deacon man siya, o ipagpalagay natin, sweldohan niya. O every Sunday, halimbawa, kung may deacon siya, every Sunday, babayaran niya. Bibigyan niya. Pero try to imagine kung may 100 member ka. Lahat ng member mo ay faithful sa tithes. Kasi lagi mo ididiin na kapag hindi ka nagbibigay ng ikapo, nagnanakaw ka sa Malakay chapter 3. Try to imagine kung lahat ng mga member mo ay nagtatrabaho. Magbibigay sila ng ikapo. Try to imagine that. That is one of the reason why many of these pastors knew already the truth that the Lord Jesus Christ established only a church, and that is the Catholic Church. What prevents them to return to the Catholic Church? May pinapaaral sila mga kapatid. Malaki yung kinikita nila. Si Brother Pablo, San Pablo Alima. Ayun yung kinuha ni Brother Paul Alima. May kaibigan siya, may kakilala siya. Alam niya na the Lord Jesus Christ established only a church. Pero what prevents him na magbabalik sa Catholic Church? Yun yung kinikita niya. Mga kapatid. Kaya ito yung sinasabi sa Romans 16:17-18. Avoid, I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions and obstacles in opposition to the teachings that you learned. Avoid them, for such people do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by fair and flattering speech they deceive the hearts of the innocent. So you see, sinong tinamaan dyan? Tayo? No. Yes, Mr. Faith. Tama daw. Tama kuya, sabi ni Mr. Faith. Di ba, mga kapatid? Avoid those who create dissensions. Kasi yung dissensions, mga kapatid, hindi talaga kalooban ng Panginoon. Ang prayer ng Panginoon, unity. Then, kung ikaw fired ka ng dissension, fired ka ng division, then you are not listening to the prayer of the Lord Jesus Christ here in John 17. Nabiktima ka ng Diablo. Kasi ang pakanan ng Diablo is always to divide us, mga kapatid. Kaya nga, sa Galatians 5:19-20, ito, basahin natin although dito sa mga part na ito, may mga ginagamit ang ibang mga separated brethren natin, na itong part nito sa Galatians 5:19-20, tinuturo nila yung daliri nila sa atin dito. Pero tingnan nyo kung sila hindi tinatamaan dito. Of course, sa atin, masasabi natin, hindi tayo tinatamaan dito kasi hindi naman tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Maliban kung may mga individual na nagpa-practice ng mga pangkukulang. Basahin natin ha. Galatians 5:9. Hindi may kakala ang gawa ng laman, pangangalon niya. Ayan. May mga individual na gumagawa niyan. Karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, karimari-marim na pamumuhay, di ba? Yun yung sinasabi dun sa ano. Okay. May lumabas ng puzzle. Okay. Okay? Pakinggan natin mga kapatid kung ginagawa mo to, ito babala to sa atin. Okay? Karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Of course, ginagamit to ng mga protestante sa atin. Kasi nga akala nila, kinoconsider natin ng mga Diyos, yung mga santo. So kapag ang mga santo, kinoconsider natin ng mga Diyos, they are Diyos-Diyosan. Kasi isa lamang ang totoong Diyos, may likha ng langit at lupa. Okay, so ginagamit nila to sa atin. Pero ang kasunod, hindi nila papansinin yung iba. Pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggi. Yung dalawa na yun, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi. Sino gumagawa niyan? Okay. Pagkakainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at ipapang tulad na ito, binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So, dalawa doon yung pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi that most of the time, hindi binipansin ito mga separated brethren natin. Kaya nga yung sinasabi sa Matthew chapter 12, verse 30, na ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Pagkakampi-kampi at pagkabahabagi. Yes, nagawa mo na yung lahat ng mga bagay, mga mabubuting bagay, ginawa mo na. Pero itong dalawa na ito na hindi mo ginagawa sa buhay mo, hindi mo pinapractice na ito, kulang ka pa rin. Binabalaan, anong sabi sa karugtong? Binabalaan ko kayo, hindi tatanggapin. Sa huling part, binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Gayong mga bagay. Plural, itong mga binanggit na ito. Tingnan natin ngayon doon kung ano yung mga ginagawa natin doon. Baka lahat ng yun ay hindi mo naman ginagawa, pero yung dalawa na yun, pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, kabilang ka pa rin doon. Kasi yung sekta mo, nasa sekta ka, natatag lamang ng tao. Ibig sabihin, kasama ka doon sa Matthew 12:30. Hindi mo pinapakinggan yung John 17 na prayer ng Panginoon. Diba? Kaya nga pagdating ng araw, mga kapatid, yung Matthew 7:21, anong sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Mabigat yan. Huwag niyong gamiting verse yan sa Matthew 7:21 na sa amin lang sa Catholic Church. Kasama rin kayo dyan kapag hindi niyo gawin at sundin yung dalawa na yun. Romans 16:17-18, Matthew 12:30, yan, kapag hindi niyo sinusunod yun, kasama kayo dun sa Matthew chapter 7 verse 21. Okay, mga kapatid? Kaya dapat pakinggan natin, mga kapatid. Pakinggan natin. Alam na natin, narinig natin yung panalangin ng Panginoon, yet until now, stubborn pa rin tayo, tigas pa rin ang ulo natin, hindi pa rin natin pinapakinggan. Let's do an action. Di ba?
Bumalik ka kung saan ka dati galing. Okay. Kaya nga, ito mga kapatid, yung may sinasabi rin ang banal na kasulatan na kapag itong mga taong ito na hindi nakabilang sa atin, ay hindi dapat natin sila pinapakinggan, mga kapatid. Ang sinasabi sa 2 John verse 10. Ang sabi sa 2 John verse 10, sabi niya, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Pero kung sa tingin mo na kaya mo naman sila i-handle, kausapin mo sila, paliwanagan mo sila, magbalik na sila sa Catholic Church, okay. Pero kung sa tingin mo tagilid ka, hindi ka naman masyado nag-aaral lang para ng paratay katoliko mo, huwag mo nang i-dare. Isang beses si Brother Wendell Talibong. Isang beses si Brother Wendell Talibong ay pinapasok niya sa bahay niya yung mga Baptist, mga kababaihang Baptist bahay niya. Pagkatapos nila lumabas, nagpicture, nag-selfie si Brother Wendell, ang lungkot na mukha. Ang lungkot na mukha kasi natural, nagkamali sila ng pasukan. Hindi nila na siguro na profile earlier si Brother Wendell Talibong. So nagkamali silang pinasukang bahay, ayun. Paglabas nila sa bahay ni Brother Wendell Talibong, nag-selfie si Brother Wendell, ang lungkot ng mukha. So yun mga kapatid. So maybe that is by now mga kapatid. Sana pakinggan natin yung panalangin ng Panginoon mga kapatid. Huwag nating i-ignore. Basahin natin ito at ikaintindihin itong John 17. At kung hindi mo pa rin ginagawa ito, let us make a steps. Kung ikaw ay yung kinabibilangan mo ngayon ay sekta na tatag lamang ng tao, ay dapat bumalik ka sa Catholic Church. Kasi lahat naman paano kaya ang Mr. Potato, sabi ni Mr. Potato, paano kaya magandang approach kapag may kaibigan ka Muslim tapos mag-convert sa RCC? Of course, ipakilala mo siya dun sa mga converts dun. Ang style, di ba? Ikaw mo si Shamon. Pero ito, experience ko to dati, Mr. Potato. Kasi dati nagka-charismatic ako sa El Shaddai. Meron akong ka-boardmate. Itong ka-boardmate ko na yun, Muslim siya. Ngayon, galing sila sa Mindanao, tumakas sila sa Mindanao kasi Rido. Alam mo naman yung Rido, patayan, ubusan sila ng lahi, kahit sabihin mo pareho silang Muslim. So kasi walang forgiveness Eye for an eye, tooth for a tooth. So itong, ang ginawa niyang pangalan is Ryan. Pero yung kapatid niya na isa, matapat. Siya lang yung nagkaroon ng parang pagko-question sa pananampalataya niya kasi biktima nga sila sa Rido. O tumakas sila daw sa Manila, nagtrabaho. So nakasama ko siya sa boarding house at the same time, nakasama ko siya sa trabaho. Doon dati sa Atlanta, sa Kamanggahan. Kaya hinahanap ko rin si Ryan. Hello Ryan, baka sakaling madaanan mo to. Ryan yung niya. Ngayon, naisama ko siya sa, nagka-charismatic kasi ako noon sa El Shaddai. Naisama ko siya sa PICC yata yun. Sa PICC o Luneta? PICC. Grabe, nanginginig siya. Kinikilabutan siya, sobrang dami ng tao. Then naisama ko siya doon sa Santa Clara de Montepalco sa Kanyugan. Nag-attend siya ng mass. Wala pa ako masyado alam noon. Hindi ko siya na-prevent. Nag-communion, my goodness. So, hindi ko naman alam. Hindi ko siya na-prevent. Bawal sa'yo, hindi ka pa convert. Nag-communion siya.
Alala ko, hindi ko makalimutan kasi nag-communion siya. Nasama ko siya sa mass eh. Nag-communion siya na hindi pa naman siya convert. Hindi ko naman alam. So, of course, hindi ko alam. So, kumbaga, ignorante talaga ako during that time. So, less burden. O kumbaga, parang hindi mo alam eh. Kung alam mo, mas mabigat na kasalanan na hinayaan mo siya mag-communion na bawal sa kanya. So, yun. Ang approach siguro, Mr. Potato, is ipakilala mo sa katulad ni Sam Shamoun, ni Christian Prince, at ng ibang mga converts. Si Walid Shubat. Marami mga converts eh. Kung sino yung mga kasi marami ng mga converts sa Muslim, kaso lang, tago lang sila. Especially kung sa ibang bansa, kasi tinatawag na delikado yung mortal. Ayan. So, that is by now mga kapatid. Nawa tayo na kung totoo talaga tayong tagasunod ng Panginoon Kristo, okay po, apostate prophet. Okay? Kung talagang totoo tayong tagasunod ng Panginoon Kristo, then, tapakinggan natin, pahalagahan natin itong panalangin ng Panginoon Kristo. Hindi niya ito pangangaral, pero panalangin niya ito. Hindi niya ito pangangaral, pero naisulat at panalangin niya ito. Sana pakinggan natin itong panalangin niya para sa atin. Kung talagang binabasa natin ang banal na kasulatan, pakinggan natin. Magiging agent tayo ng unity. Magbalik tayo kung saan tayo nanggaling. Mga kapatid. So, maybe that is by now. Shalom. Maraming salamat sa 1.2 na likes. Iba dyan, blood likes. At yung mga nag-tap ng screen. In a Mystery of Faith kanina, si Berna, si Michael Scotto, Ana, si Emil Inagi, si Mr. Potato, si Borjok Moto, si Simon, Simon Peter yata to. Okay. So, Mr. Potato, may pahabol na tanong, sino Diyos ng mga alien? Thank you, Mr. Emil, sa sa pahabol na joke. Okay. Try mo nga itanong kay AI Meta, Emil Inagi. Okay. Tapos i-share mo sa sunod sa atin kapag madaanan muli yung live na ito. Salute is by now, signing off my dear brothers and sisters. Naway ligtas tayo ng Panginoon sa mabibigat ng mga pagsubok, mabibigat ng mga karamdaman, at sa mga malulubang sakit at karamdaman. At iligtas din tayo ng Panginoon sa cancer, sa stroke, sa mga mabibigat, sa mga bagay beyond our control, mga kapatid. Lay, salamat, God bless. Iligtas tayo ng Panginoon sa stroke, sa cancer, sa kidney failure. Nawa, patuloy na pagalingin ng Panginoon sa Brad Calix, si Brother Dominic Cabarro, at iba pang nangailangan ng tulong at awa ng Panginoon. Maging yung pamangkin ko raw, anak ng pamangkin ko, ng disgrasya. Pagalingin nawa siya ng Panginoon, karoon ng kagalingan, ng complete deliverance at speedy recovery. And may God keep us safe and sound sa araw nito, at iligtasin tayo ng Panginoon sa incap, mga kapatid. At sa road rage, kapayapaan nawa ang buong na Espiritu Santo ay laging sumaatid. Amen. Thank you and may God bless us.